Steve Kerr pinapaburan daw si Stephen Curry ayon mismo kay Paul Pierce at Los Angeles Lakers desidido makuha si Markkanen bago ang deadline. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Sa game nga kahapon ng Team USA at ng South Sudan ay naging maalat ang performance ng NBA two-time and only unanimous MVP Stephen Curry. 3 points lang nga ang kanyang nagawa mula sa isang free throw at isang layup. Overall ay may 1 out of 9 lang nga siya sa field at may 0 out of 6 sa 3-point line at naging indefensive liability nga din ito. Siya nga ang inaatake ni Carlik Jones kahapon ng South Sudan. Ganun pa man kahit na maalat nga siya ay babad pa nga si Stephen Curry habang si Tyrese Haliburton naman na agad na gumawa ng back-to-back 3 points sa unang 2 minuto niya sa loob ng court ay kakaunti lang ang mga binibigay na pagkakataon ni Coach Steve Kerr. Kaya naman madaming fans sa social media ang nagsasabi na kapag ganito na nga daw na bad game na si Curry ay bigyan naman ng chance ang iba. Deserve nga daw ni Haliburton na mabigyan ng mas madaming minuto. Tila ba lumalabas nga daw ang pagkabayas ni Steve Kerr? Sa ngayon nga ay mukhang may extra chance nga na natatanggap si Stephen Curry kay Coach Steve Kerr. Kapag ang iba nga ay pumapalpak ay agad natatanggalin ito. Subalit kapag si Curry ang nagkamali ay okay lang at sasabihan lang na bumawi na lamang ito sa next possession. Ganun nga kalaki ang paniniwala ni Steve Kerr sa kanyang superstar sa Golden State Warriors. Isang bagay na unfair umano ayon sa ibang mga Amerikano sa social media. Sa sunod na game laban sa Puerto Rico ay sinabi ni Steve Kerr na part pa rin si Stephen Curry ng kanilang starting lineup kasama sina LeBron James, Devin Booker, Joel Embiid at Drew Holiday. Kayo mga tropa, sa palagay nyo ba ay dapat pa rin na manatili si Stephen Curry sa starting 5? Samantala, kinumpirma nga po ng NBA insider ng Los Angeles Lakers na si Jovan Buha na nanatili pa rin nga pong pasensyoso ang kanilang front office sa paggawa ng trade. Kailangan pa rin nga daw po nilang pag-isipan ng mabuti ang mga gagawin. Malaki pa rin naman ang kanilang paniniwala sa kasalukuyang lineup, lalo na sa kanilang mga defensive player na sina Jared Vanderbilt at Gabe Vincent na pangunahan ng kanilang defense sa next season. Inaasahan na malaki rin naman ang maitutulong ng pag-promote nila kay Max Christie sa rotation at higit sa lahat expected na magkakaroon dito ng malaking ambag si Dalton Knecht. Pero isa lamang ang may papangako nila ngayon na sinisigurado nga po ng kanilang team na makakagawa sila ng trade bago pa magsimula ang regular season. Wala rin naman ngang araw na hindi gumagalaw si Rob Pelinka. Sa katunayan, parati nga nitong kinakausap ang front office ng Utah Jazz patungkol sa trade ni Lauri Markkanen, kung saan kinukumbinsi niya ito na babaan ang hinihingi nilang kapalit. Ayon din nga sa ibang balita, ay posible na nga ibigay itong si Markkanen sa Lakers or sa Golden State Warriors ngayong off-season. Kung hindi nga nila ito magagawang i-trade, ay mapipilitan nga sila na bigyan ito ng bagong contract extension sa darating na August 7. Kaya sinisigurado nga daw ng front office ng Utah Jazz na ma-trade nila itong si Markkanen bago pa man dumating ang deadline ng kanyang pagpirma ng panibagong kontrata. Kaya it's either sa Lakers or sa Golden State Warriors nga ito mapunta si Lauri Markkanen. Kung kayo mga tropa ang tatanungin, saan ba na team na babagay si Lauri Markkanen? Sa Lakers ba or sa Golden State Warriors? Pakikomento naman sa ating comment section.